nakita natin yung salitang endometriosis ay may root word na tinatawag na endometrium. Anong ibig sabihin ng endometrium? Ito po ay yung cellula o yung tissue ng ating mga matres, okay? Or uterine tissue. Pag sinabi natin endometriosis, ibig sabihin nagkakaroon tayo ng tissue ng matres or uterine tissue na hindi sa loob ng matres, sa labas. Kagaya ng fallopian tube, ng ovaryo, or iba pang mga parte dyan sa may lugar ng puso natin. Yon ang tinatawag na endometriosis. So, ang nangyayari, alam natin na ang mga kababaihan ay meron monthly menstrual cycle. So, nagkakaroon ng pagdudugo ng uterus. Dahil ito po ang shedding of the tissue, ito po ang nag-create ng tinatawag na regla or mens. Yun lang. Ang issue dito is meron din na nagdurugo or uterine tissue or balat ng matres na nasa labas ng matres. So, anong problema nito? Magkakaroon ng issue ng bleeding, pagdurugo, magkakaroon ng problema ng pananakit dahil wala sila sa lugar. Yun ang problema ng endometriosis. Now, bakit ba nagkakaroon ng ganung klaseng problema? Bakit ba nagdideposito ang tinatawag na endometrial tissue sa labas ng matres? May pagsusuri at pag-aaral na pwede daw genetics ito, pwede din dahil sa tinatawag na hormonal factors. Pero walang definite na source. Ito po ay mga teorya lamang or theory kung paano nagkakaroon ng endometriosis ang isang pasyente. Yung iba naman, sinasabi ito ay isang immune system disorder wherein nagkakaroon ng pagdideposit ng tissue outside ng uterus or ng matres. Now, tatanungin ng ating mga kapamilya, ano ang mga sintomas ng isang taong meron endometriosis? Isa sa pinakapangkaraniwan na symptom ng endometriosis ay pagkakaroon ng tinatawag na dysmenorrhea. Ayan. I-qualify lang natin ha. Dysmenorrhea ay pwedeng sintomas ng endometriosis. Pero hindi ibig sabihin na lahat na may dysmenorrhea ay may endometriosis. Kailangan mapacheck natin. Kailangan sigurado tayo na may endometriosis tayo. Ha? Lalo siyempre mga kababaihan lang to. Now, yung isa naman na symptom ay meron kayong parang dysmenorrhea-like symptom pero nagiging grabe, sobra ang pananakit, lalo na sa period nyo. Dahil ang dysmenorrhea ay nagkakaroon ng mga kababaihan ng dysmenorrhea bago mag-mens. Pero once nag-mens na, hindi na sila masyadong nasasaktan. Ang may endometriosis ay nagkakaroon ng pananakit kung kailan sila ay nag-mens or nagre-regla. Kumbaga, sa time na nagbi-bleed sila, doon nagkakaroon ng sobrang pananakit. Yung iba naman, nagre-reklamo na pag nag-contact po sila ng kanilang mister, ay nagkakaroon ng sakit after. In other words, meron pain during at after sexual intercourse. Yung iba, mas grabe. Pati yung pag-ihi ay nagkakaroon ng sabihin natin symptom. So, pag may depositong uterine tissue outside the uterus, ang epekto nito ay kung mag-mens ang isang babae, sobra-sobra ang dami ng dugo. In other words, meron heavy menses, ang tawag namin dyan, menorrhagia. And kung meron man, in between mens, nagkakaroon ng spotting sila. Isa sa pinakamalaking factor sa pagkakaroon ng tinatawag na endometriosis ay in iba, nagkakaroon ng infertility. Kaya, some women, tinatanggap nila na may dysmenorrhea sila, tinatanggap nila na medyo malakas ang kanilang mens, pero hindi nagpapacheck. Kung kailan may asawa na sila at gusto nilang mabuntis, doon sila nagpapacheck dahil hindi sila nakakabuo. And
nakikita natin na ang infertility ay isang symptom ng tinatawag natin endometriosis. At dito, na-verify through yung tinatawag natin mga ancillary tests kung kailan meron silang endometriosis. At syempre, yung may maraming non-specific symptom, no? Kagaya ng pagduduwal, yung pakiramdam niya parang bloated palagi o parang may kabag or parang palaging pagod. Now, may katanungan tayo dito. Paano nakikita, paano nalalaman ang tinatawag na endometriosis? Siyempre, kailangan natin puntahan ng ating mga espesyalista, yung mga obstetrician, gynecologist. Ito po, sa kanila po ang linyang ito. Now, ayon sa ating pinag-usapan dito, ang may endometriosis, ang unang diagnostic ay yung tinatawag na history taking. Kaya kakausapin natin ng pasyente, alamin natin yung kanyang cycle, kumusta ang kanyang mens, ilan araw ba, ilan pads ang ginagamit bawat araw, at kung merong pananakit. Pananakit during menstruation or before menstruation, at kailan pa ito nagsimula. Yung mga what, when, where, how, lahat yan ay itinatanong. Tapos, pagkatapos na itong history and physical examination ang ating gagawin na. Ito yung tinatawag natin pelvic exam or internal examination. Kailangan natin ma-determine kung meron pamamaga, kung meron bukol, yung matres, ovaryo, o fallopian tube. Ito ay sa pamamagitan ng internal exam, yung kamay po, kung hindi po sa loob ng rectum or puwet, or sa may puwerta. Plus, meron tayong kamay sa ibabaw sa may puson. Yung tinatawag natin bimanual examination. Siyempre, meron tayong mga pagsusuri, mga eksaminasyon na pwedeng ipatupad, kagaya ng transvaginal ultrasound, yung simple abdominal ultrasound, or yung mga MRI. Ang pinaka-diagnostic, ang pinakasigurado ay yung tinatawag na laparoscopy. Meron po tayong instrumento na gagawa tayo ng isang maliit na hiwa dyan sa may pusod para silipin yung buong pelvic structure, matres, fallopian tube, at ng ovary. Kung ang isang babae ay may endometriosis, huwag kayong masyadong mag-stress, no? Anxious. Dahil meron tayong mga modalities or treatment. Meron tayong medical, meron tayong surgical treatment. Ang medical, syempre, unahin natin yung pain management. At ipapatupad, syempre, yung hormonal treatment, kagaya ng paggamit ng mga hormones, yung mga treatment tablets. Ito ay to suppress para medyo ipa-tone down natin ang activity ng endometrium o yung matres. Yun, gagamit tayo ng hormone, kagaya ng mga pills, pero kailangan pakonsulta muna tayo, ha? Kailangan sigurado na endometriosis ito. At binanggit ko kanina, ang diagnostic treatment of choice or modality para malaman na may endometriosis ay sa pamamagitan ng laparoscopy para masilip natin kung talagang meron deposito ng uterine tissue outside the uterus, at minsan pwede natin alisin. Pwede natin alisin yung tinatawag na endometrial growth. Pag grabe, yun, may mas invasive na surgical intervention. Pero sa aming karanasan, ang pinaka-importante sa isang babae, lalo na yung kanilang fertile age, ay yung tinatawag na fertility treatment. Kaya kailangan pakonsulta tayo. Pwedeng pasukin natin yung tinatawag na diet and exercise, stress management, lifestyle to eh. Dahil ang major complication ng endometriosis ay yung pananakit at hindi nakakabuo ng pagbubuntis. Siyempre, yung sobrang pagdurugo, issue din yan. Now, meron tayong katanungan dito mula kay Adrian. Doc, masakit po ba ang endometriosis kung active sa yung screen pa up, yung sexual activity, I think, no? Yun, may katanungan dito sa Adrian. Yes, may sinabi tayo kanina na endometriosis ay nagkakaroon ng pain during or after sexual intercourse. Pwedeng symptom yan ng endometriosis. Pero marami tayong myths, no? Marami tayong maling kaalaman tungkol sa endometriosis. Sinasabi ng iba,
pag ang severe pain daw ay normal, hindi po normal yan. At nangyayari lang daw ito sa mga mas may edad. Hindi. Ito po ay pwede magsimula ng teenage, edad na sa teenager, from 20s, minsan delayed menses pa nga eh. And kailangan daw hysterectomy or operasyon ang treatment. Hindi po yan ang treatment of choice. Marami pa to yung modality na pwedeng gawin. Now, isipin natin, ang endometriosis, yes, is a serious, painful condition. Kaso, pag may proper diagnosis and treatment tayo, ang mga sintomas ay kailangan natin ma-manage. Dahil ang importante dito, yung quality of life ng ating pasyente. So, mas kinasabihin natin ito ay isang medical condition para sa kababaihan lamang, dapat yung mga lalaki, mga mister, kapatid, ama, dapat intindihin natin ang problema. Dahil sabihin natin, hormone lang yan. Uy, regla lang. Hindi po ito ganun kasimple. Ito po ay isang seryosong medical condition na dapat intindihin natin. Hindi natin bilang lalaki, hindi natin mararanasan ang mga taong meron endometriosis. Pero bilang partner, bilang kapamilya, bilang kasama sa bahay, dapat intindihin natin kung ano ang nangyayari dahil meron itong mga treatment. Intindihin natin ang pananakit, ang pagdurugo, at siya'y nagkaka-afekto ang kanyang tinatawag na quality of life. Yung activities of daily living nila, sobrang hindi okay. Kaya dapat intindihin natin dahil ito po ay hindi nangyayari sa mga kalalakihan, pero pwedeng mangyari ito sa mga kababaihan. Inuulit ko po, nagsisimula ito sa teenage group, mula mga teenager, 20s, hanggang sabihin natin sa fertile age nila. Hindi ito basta-basta nangyayari lang sa mas may edad. Hindi po tama yan. Okay? So, makikita natin pag tayo ay nakakaengkwento ng may taong may endometriosis, pag nakausap mo sila, malalaman mo kung gaanong kaseryoso ang ating problema. Kaya, yun po ang tinatawag natin endometriosis at sana marami kayong napulot na aral dito. Kung meron kayong mga kaalaman at kung meron kayong mga katanungan na gusto nyong alamin pa, pwede kayong pumunta sa ating mga social media pages. Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-like, mag-follow, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa ating kalusugan.